So mga kabakal, good day ulit na. So may isi-share lang po ko ulit sa inyo about sa na-experience ko dun sa last shoot ko sa Malbar, Batangas, no. Dun yung pagja-jam ng baril ko. Na ito yung gamit ko na baril, yung classic ko. So clear muna natin. O, clear. So na-experience ko dun sa pagputo ko rin sa Malbar, Batangas, no. Nung Saturday, no. Nung Saturday, puro jam, no, sa 8 stages nag-jam ako na nag-jam. Hindi ko malaman kung bakit, no. Bali ang unang jam niya, no, ang unang jam niya kapag bigla siyang nag-open slide, no. Ang unang jam niya na naranasan ko kahapon is kusa siyang nag-open slide, no. Open slide lang siya ganyan. Tapos kailangan ko pang, pag nag-open slide siyang ganyan, kailangan ko pang ikasa ng konti tapos ibabalik kong ganon. So yun yung isang jam, no. Pangalawa, yun nga yung nagkakaroon ako ng dad bullet, no. Nagdad bullet ako. Actually ito yung yung mga ang gamit kong bala kahapon is yung itong ganito, FMJ, no. So may napulot akong ilan to, 1, 2, 3, 4, 5, siyam, no? Pero actually marami to kahapon. So ito yung siyam na bala, na yan yung siyam na bala. Siyam na bala, no? Puro dad yan, may mga palo sa ilalim. Kita niyo yung niya, palo. So tinignan ko siya, malalim naman yung yung tama niya. Kaya lang talagang hindi pumuputok. Tapos mangyari nito, syempre yung pumuputok na nga ako, no, yung pumuputok ako, akala ko mahina lang yung palo ng hammer ko. So ginagawa ko pagka nag-dodge siya na ganyan, ginagawa ko, inuulitan ko pa, no. So pero ito, kahit ulitan ko ng ulitan, ayaw nang pumutok, talagang totally dead na siya, no. So ang ginagawa ko na lang, pagka nag-dodge siya na ganyan, talagang kasa ko ng kasa. So mga kabakal, panoorin nyo itong video na to. Yun yung kahapon na laro ko doon sa Malbar, Batangas, na puro jam and dad na. So puro jam, no. Cause niya is dad tapos nag-open slide. So panoorin nyo ito mga kabakal. Are you ready? Stand by! Ay, putang ina mo ka. Boy! Lalak. Unload. Doon ako yung bahala. Are you ready? Stand by!
Feedback. Kita nyo, so mga kabakal, so okay mga kabakal, nakita nyo yun, no? So yun nga, yung nangyari doon, puro dad, no? Halos yung 8 stages talaga, no? Meron lang ako, hindi naman halo, siguro may 2 stages lang ako na maayos yung ano, yung puto ko, kasi nga, may dala akong ano nun, ibang bala, no? 50 rounds lang, so kaya yung sa 50 rounds na yon ang nangyari, sa isang stage ko lang siya halos nagamit, no? So may isang stage lang pala ako na medyo maayos yung puto ko doon, no? So, pag-uwi ko dito, no, chinek ko siyang mabuti kung ano yung probable na cause nung jam niya, no. Ang unang inisip ko syempre sa pagdadad, ito mahina yung hammer ko. So, kung tatantyahin ko naman, no, matigas naman siya, hindi naman siya ganun kahina eh. Okay? So, nag-reload ako, sa mga kabakal, nag-reload ako ng bala. And then, yung gamit kong primer doon is yung Genex primer. Okay? So, para makita ko lang, ma-assess ko lang kung mahina ba talaga yung ano niya, yung palo ng hammer niya. So, reload na yung gagamitin natin. So, ngayon, gagamit tayo ng reload, no? Sa fan shoot na to. So, pangalawa na ito, mga kabakal, ang ginawa ko rito sa pistol ko na to is pinalitan ko ng recoil spring, no? Kasama yung guide. Kasi yung dati, itong ano ko na to is ano tawag dito is naka-recoil buster, no? Medyo tumabingi na nga, hindi ko alam kung bakit tumabingi ito, no? So, isang duda ko kaya nagko-cause din siya ng jam is dahil dito sa recoil spring ko. Kasi nga kung napansin ko rito sa recoil spring ng recoil buster o recoil master na ito is napakanipis nung spring niya, no? Although pagdating dito sa baba is titigas siya ng konti, pero pag dito talaga sa unahan is napakanipis niya, napakalambot, no? Kaya isang assessment ko ron mga kabakal na so malakas yung bala ko, so mangyari niyan sumasagad siya, no? Tapos pag sagad niya siguro baka umaangat itong slide stop na yan, kaya yun yan, nag-open slide siya, no? Tapos pag open slide, sobrang sagad na sagad, nasa-shock niya, tapos umiipit na ito dito ito nga, ayan, nag-open slide. Kaya ginagawa ko nung pagka nag-open slide, hila, tapos load ulit, tapos shoot na naman ulit. Ganun na ganun yung nangyari dun sa akin sa puto ko dun sa Malbar, no? So, ngayon, pinalitan ko na ng recoil spring, nagpalit na rin tayo ng bala. So, mga kabakal, panoorin nyo tong shoot ko dito sa fan shoot sa Caloocan. Watch this. Okay, so dito na kami ngayon. Puputukan na namin ito. So, iti-test ko na ulit itong pistol natin na yan, si Len 45. So, ginawa natin, nagpalit lang tayo ng recoil spring. Titignan natin kung magja-jump pa siya o hindi. Okay, so panoorin nyo itong video ko. Tandaan! Okay, so napanood nyo, no? So meron doon 4 na stage. Ang kagandahan doon mga kabakal, sa 4 na stage na yon,
puro long course. So, yung first stage doon is yung 18 rounds. No? Yun yung pinakamaigsi, yung 18 rounds. Tapos sumunod, 34, 34, and 37. No? So, kung napanood nyo yung video na yung mga kabakal, hindi nag-occur ng jam yung pistol na to. No? So, kagaya nga nung sinabi ko rin sa video, no? Para matest ko kung okay pa yung hammer ko, hindi ako nagpalit ng mainspring housing kasi ang duda ko kaya hindi niya mapaputok itong bala is because mahina yung palo ng tawag dito ng hammer ko, no. Pero dahil G-Nex yung gamit natin, no, sabi nga nila G-Nex Prime, so dahil nga G-Nex primer yung gamit natin mga kabakal, no. Sabi nga nung ibang may nagre-reload compare sa CCI primers tsaka Fiocchi primers, no, yung G-Nex yung pinaka ano sa kanila, mas matigas ng konti, mas makunat, no. Yung sabi nga nila, ang pangit yung G-Nex kasi minsan nagdadad ako dyan kasi nga, yun nga, mahina yung palo ng hammer nila kaya nagdadad. Pero yung G-Nex yung gamit kong reload kanina, hindi ako pinaya kanina, no, nung G-Nex. Na kumbaga, hindi ako pinaya nung G-Nex kanina na primer. So, lahat nung bala kanina talagang pumutok dito sa pistol na to. So, therefore, yung conclusion ko nga, no, is hindi mahina yung hammer niya, kung hindi, yung sa bala. Itong balang gamit natin is masyadong makunat. Okay? So, masyadong makunat. So actually marami ito mga kabakal, ang dami niyan. Siyam nga lang yung pinulot ko. Yung iba halos sa sobrang asar ko pinagtatapong ko ron sa range, no. So yun nga. So mga kabakal, so kung na-experience nyo yung itong kagaya ng nangyari sa akin, no. So ang ginawa ko lang, nagpalit lang ako recoil spring, palit akong bala, no. So sana po makadagdag kaalaman po sa inyo itong shinare kong video. So kung nagustuhan nyo po itong video, please like and share po, no? So dito na po magtatapos sa aking video mga kabakal. May we have a good day, God bless, and syempre mabuhay po tayong lahat.